pa rin ako sa'yo. Bilib din ako sa'yo, sir. Ha? Cities Initiative. Nagkulang po ako ron. Ang gusto ko lang po, ang tanging hangarin ko ay patahimikin yung mga kalye. Ngunit, dahil sa kakulangan ng aking paliwanag, ay kahit sino na lang basta walang t-shirt ay siyang dinampot. Mali po yun. Nagkamali po kami ron. Take full responsibility. I will make amends and I will make sure na mag-usap po kami para maklaro ko po to. Nevertheless, the Safe Cities Initiative has begun and it will progress. Alam mo, Sec John B. Crimulya, ang pinakadapat talagang walang excuse, ha? Yung asin walang, etong mga damit kasi may mga excuse to, depende sa senaryo ito eh. Yung pagtanggal ng damit, depende sa senaryo yan. Alam mo, talagang pwede nyo dapat tutukan, talagang hindi kayo tatanggap ng excuses. Hindi kayo tatanggap ng klaseng anong paliwanag. Walang lusot to. Kahit ano pang ipaliwanag. Ikitan nyo, yung mga pag-inom sa mga kalsada, yung mga pag-inom, yung maglalagay bigla ng mesa, upuan, magtatagayan. Walang excuse yung bawal. Yan talaga ang bawal. Yan talaga ang dapat tikitan nyo talaga. Kung kinakailangan nga, kahit hindi minor de edad, pag ginawa yan in public, tapos nando din mga mesa, monoblock. Kung kinakailangan, isang araw yung patulogin sa presinto. Gawin ninyo kasi wala talagang excuse yun. Isipin mo, kahit saan na lang magtatayo ng upuan, mesa, mag-iinuman, maglalagay ng speaker na maliit dyan, magkakantahan. Di naman nila bakuran yan. Yun talaga ang mga tutukan nyo. Walang excuse dyan, walang paliwanag dyan. Kahit ano pang sabihin nyo, walang paliwanag dyan. Dahil inuman yan. Hindi yung mga ganyang naka-topless. Paano kung halimbawa si Juan, bigla na lang pinalayas ng misis niya, wala lang oras pinagdamit, pinadya ka na lang sa pinto. Hindi na nakapagdamit, naglakad. Isakto may lumikong pulis. Paano yun? Huli? Diba? Depende sa senaryo. Teka lang. Baka susunod yun, walang brief. Walang brief. Sir John Mick, isama nyo na yung bawal walang bra. Kasi minsan tuloy natin. It will progress to other forms of making the city safer, which I will announce in the next few weeks as we perfect this. Mind you, we will make a study pagdating po ng katapusan ng Abril. Titignan po namin ang focus crimes of April 2025, 2024, kumpara sa 2026. So far, ang report ng aking mga regional directors and district directors ay malaki na po ang binaba ng krimen ng 8. Tingnan mo ito, may nag-comment, sabi ni Admin DMB Eduardo, Boss, paano yung mga sumalisi at tumalon sa bintana? Depende sa senaryo. Isipin mo paano may gagawin na sa yung misis mo ng masama. Baka pagdamit ka pa ba? Depende yan. Pero yung talagang putik, lumabas ng bahay, nakatopless, short lang, walang pantas na malengke, inikot yung buong palengke, ay, iba talaga, intentional talaga yan. Diba? Lalo na yung mga lalo na kasi mga kababayan, aminin natin, may mga Pilipino na ang bahay. Pagpasok ng pinto, ayun ang tulugan, ayun ang kusina, ayun ang upuan. Nandiyan na lahat. Day off, mainit. Gusto maghubad ng damit. Lang naman ang tindahan yung kapitbahay nila. Bibili lang ng shampoo. Di ba pagbibigyan nyo? Depende sa senaryo, mga sir. Depende sa senaryo. Kaya wag natin masyadong yung mga kababayan natin. Hindi ito yung pinakamalaking problema ng Pilipinas. Medyo natin, depende sa... Pero ito sinabi, tinigil muna nila pag-aaralan nila muna. Papatupad ulit. Papatupad ulit, pag-aaralan muna nila. Sigurado, mga after 8 years na naman to. After 8 years na naman to, after 8 years na to. Ayun yun.
Pinuntahan ni Sir John Vic, yun. Tingnan natin, ha? Tingnan mo na yung sinabi niya. Gusto ko yung sinabi niya rito, eh. Tingnan mo na. Ito. Tingnan natin to. Alam mo, kung what we lack is accountability para sa public officials. Kung nagkakamali, walang gustong umamin. Ako, nakita ko naman mali talaga ako. Kaya ako nang binabuti ko na ako na pumunta rito para humingi ng pasensya. Kasi kung sa TV lang ako magpapasensya, bali, wala eh. Iba yung people have to take Gusto ko yung karakter nito. Alam mo, yung sinabi mo yan, nagustuhan kita, Sir John Vic. Na ano kita rito. Napaka-importante, mga kababayan, sa isang tao na hindi ma-pride, hindi nagmamataas. Na kapag alam niya nagkamali siya, parunong siya humingi ng tawad. Marunong siyang harapin, aminin yung kanyang napagkakamali. Napakaganda yan, mga kababayan, sa isang ugali ng isang Pilipino o isang tao. Kasi nare-realize niya. At yung mga ganyang marunong humingi ng tawad, i-accept na nagkamali siya. Kababaan loob yan eh. Hindi ka nagmamataas, kababaan loob. Alam niyo ba, biblically, sabi ng nasa sa taas ng Diyos, napaka swerte ng isang tao na ang tao ay may kababaang loob, hindi nagmamataas. Kasi ang ating Panginoon nung nabubuhay, mga kababayan, ang karakter niya rito talagang mababang loob. Mahirap, wala siyang pera, ang trabaho niya, karpentero. Kababaan loob kasi ang ano niya. Ang Panginoong Diyos natin, kababaan loob ang karakter niya. Hindi siya nagmamataas. Wala siyang pera, lahat wala. Kaya pag may isang taong ganyan, boyfriend nyo, girlfriend nyo, ina-accept nyo mali siya, maganda ang gali karakter niyang taong yun. Tingnan niya. Tapos yung girlfriend, boyfriend nyo, mapagmahal sa magulang, magiging mabuting asawa yan. Yan ang mga hanapin nyo. Ito na naman kayo. Ha? Tuloy natin to, ha? accountability for their actions. If they are wrong, there's nothing wrong with saying sorry. There's nothing wrong. No. We all have to be humble about our jobs. Ito talaga kasi, kita mo, nagpapasalamat pa nga yung nanay. Maganda yung sinabi ni... Saludo ako sa isa. Ha? Maganda yung sinabi mo, ha? Maganda yung fairness. Gusto ko yung ginawa niya. Gusto ko yung sinabi niya rito. Mga kababayan, ha? Maganda yung sinabi rito ni DILG, Secretary DILG John Vic Rimulya rito. Ay, pinuntahan niya talaga totally, mga kababayan, eh, oh. Asa na ba yun? Ito. Play natin. Bago tayo magpapaibaste. Dalawa yung anak ko na nag-aaral, ako at saka siya. Tapos, bali, sa sampu din po kami. Saan po kayo nakatalig dito? Yes. Kap, medyo ngayon kasalanan ko kasi hindi ko na klaro sa kanila kung ano talaga ang mga patakaran. Siyempre, alam ko na nagkakabago dito. Mahinit. Hindi talaga lang siya. Siyempre, ganado mga bata natin eh. Ganado masyado. Kasi sige na. Pag nagtatrabaho, sige nila. Ayan ang yun eh. Di ba? Palakpakan natin pa rin si Secretary John Vic. Paano pa rin siya? Isipin mo, pinuntahan pa yung pamilya. Humingi na sorry talaga personal. Hindi lang mismo sa media. Maganda yung ginawa mo, sir. Total, siyempre, napunta ka na dyan. Siyempre, alam mo naman, medyo hirap ang buhay ngayon. Ano mo na konti. Talaga. Pilipino tayo eh.